Nagmamadaling umuwi si Irina dahil inumagan na naman siya ng uwi. Kaagad niyang ipinark ang kotse sa garahe at saka pumasok na sa loob ng mansyon. Ngunit naulinigan niya na meron silang bisita at tila seryoso ang pinag-uusapan ng mga ito. Kung kaya't nagkubili muna siya sa may pasilyo at tahimik na nakinig. I think it's time you propose to my daughter, Alex. Napatunayan mong kayang-kaya mo mga operations sa kumpanya at isa ka sa mga magagaling na consultants ko. Para na rin mailipat na kita sa CEO's position. Narinig ni Irina na wika ng ama niya sa binata. Si Alex Guzman ay isa sa mga magagaling na consultant sa telecommunication company ng kanyang ama at paboritong-paborito ito ng Ginoo. Kung kaya't nakapagdesisyon na din ito na mas makabubuti kung mapupunta siya sa lalaking responsable at mapagkakatiwalaan na gaya nito. Ngunit tutol ang puso ni Irina dahil ayaw niya kay Alex. Salamat po. Sana nga po ay yun ang maging resulta kapag nakasama ko na si Irina. Sagot naman ni Alex. Nakapili na rin ang misis ko ng engagement ring. Isang engagement ring na sa tingin niya ay magugustuhan na Irina. Ang kailangan mo na lang gawin ay isuot yun sa daliri ng anak ko. At sisimulan na ni Josette ang wedding preparations. I can't wait, iho. Gusto ko nang mangyari yun sa lalong madaling panahon. Saad ng kanyang ama, at doon na nagpakita si Irina na sumabat sa usapan na ikinagulat ng dalawa. Hindi kita pakakasalan, Alex. Kaya wag mo nang pagkaksayahan ng oras na mag-propose. Ang galing niyo rin, no? Para mag-decide na basta-basta na lang sa buhay ko. Matapang na sabat niya at saka naglakad papalapit sa mga ito. Hindi ako property na pwede niyong gamitin para masecure ang negosyo niyo. Dagdag pa niya. Irina, sobra ka naman. Sagot ni Alex na tumayo na at lumapit kay Irina. Tiningnan ito ni Irina mula ulo hanggang paa at saka bumalik ang tingin sa mga mata nito. Alex, huwag na tayong maglokohan dito. Alam nating hindi natin mahal ang isa't isa, kaya bakit tayo magpapakasal? I care for you, Irina. Siguro naman sapat na yun para ituloy natin ang kasal. Well, that's not okay with me, Alex. I will not marry you. My decision is final. Mariing sagot niya. Pumagitna na ang daddy niya. Irina, all I wanted is what's best for you. And Alex is a good man. At saka ang hinihintay na lamang ay ang engagement party. At pagkatapos ay magpapakasal na kayo. Well, good luck. Dahil hindi ako sisipot sa kasal na yan, Dad. Sabay talikod niya sa mga ito. Saan ka pupunta, Irina? Aalis ka na naman? Kauuwi mo lang ah. Galit na tanong ng kanyang ama. Hindi ko alam, Dad. Basta aalis na ako sa pamamahay na to. At hindi ako babalik hanggat hindi mo tinatanggap na hindi ako magpapakasal sa lalaking hindi ko mahal. Ako pa talagang tinatakot mo. Sige, lumayas ka. Pero sisiguraduhin kong wala kang makukuha sa akin kahit isang singkong duling. Pagbabanta ng kanyang ama. Ngunit desidido na siyang umalis sa bahay na yon na nagmistulang kulungan para sa kanya sa buong buhay niya. Tuluyang umalis si Irina at pinaharurot ang kanyang kotse. Habang pababa siya sa bayan ay nawiwili siya sa pagtanaw-tanaw sa mga establishmento. Nakalimutan niya ang problema ng sandaling yon. Nang masiguro niyang malayo na siya sa Maynila, ay ipinark niya sa isang bakanteng lote ang kotse niya at saka tinapon ang susi sa upuan, pati na rin ang cellphone niya, upang hindi na siya makontak ng kahit na sino at saka siya pumara ng taxi at sumakay. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. May bar ba dito? Bar po, ma'am. Pero 6:00 pa lang po, baka mamaya pa magbubukas sa mga bar dito. Sige, mag-drive ka lang. Maghahanap na lang ako. Sagot ni Irina at saka tumanaw sa bintana ng taxi. Nahagip ng mga mata niya ang isang men's bar na ang pangalan ay Saldivar Bar and Grill. Napansin din niya na nasa Caloocan lang naman siya, parte pa rin ng Maynila. Pero at least, medyo malayo na sa daddy niya. Hindi naman siguro siya basta makikita nito, lalo't iniwan lang niya ang kotse niya sa kung saan na malayo rin sa Caloocan. Dito na lang po, kuya. Sige po. Nang makapagbayad ay pumasok na siya sa loob ng bar at sinimulang umorder ng maiinom. Samantala, makalipas ang ilang oras, habang nag-i-inventory si Aris, ay bigla siyang tinawagan ng kanyang katrabaho na si Kyle. Yes? Tanong niya rito. Boss, may babae kasi dun sa bar counter. Lasing na pero ayaw pa rin huminto sa kakainom.
Kanina pa namin pinapauwi pero hindi daw siya uuwi. Pinaintindi naman namin sa kanya na magsasara na ang bar pero wala. Ayaw makinig. Hindi na namin alam ang gagawin namin, boss eh. Sumbong ni Kyle na napakamot na lang ng ulo. Sige, ako nang bahala mamaya. Tapusin ko lang to. Mag-out na lang kayo. Sige boss, uwi na kami. Maya-maya ay may tumawag naman sa kanyang cellphone. Pagtingin niya ay ang kanyang lola Minerva yon. Mamita, hi. Aris iho, kamusta? Ayos lang po. Napatawag po kayo. Tungkol to sa arranged marriage mo sa anak ni Congressman Salvi na si Desiree kaya ako napatawag. Mamita. Wala pa kasi akong time eh. Busy kasi ako dito sa bar. Aris, bakit kasi hindi ka nalang magtrabaho dito sa kumpanya? CEO naman kaagad ng posisyon mo dito. Hindi ka mahihirapan dahil matalino ka naman at may alam na sa pagmamanage ng negosyo. Saka tuturuan naman kita. Mamita, alam mo namang itong bar lang na to ang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Yes, but remember, you're the heir of your mother's company too. And you're already 30 years old. It's time for you to settle down, iho. Yes, Mamita. I will do that, but not now, okay? Kailan pa, iho? I'm not getting any younger. I just want to find a suitable bride for you. Pagkatapos nun ay mamamatay na ako. Mamita, wag niyo pong sabihin yan. Sige na po, ibababa ko na to at medyo busy po kasi ako dito sa bar. Bye, Mamita. But iho, don't forget the arranged marriage that I set up. Mag-schedule ako ng dinner. Hindi na natapos ng lola ni Aris ang sasabihin dahil pinatay na niya ang cellphone. Napakamot na lang siya sa ulo dahil wala pa talaga sa plano niyang magpakasal. At isa pa, ay hindi pa siya nakakahanap ng babaeng gusto niyang pakasalan. Ngunit mukhang naiinip na ang lola niya. Hays, paano kaya ang gagawin ko para matigil na si lola? Ayoko magpakasal sa mga nirereto niyang anak ng kung sino-sino. Kausap ni Ari sa sarili. Nang matapos siya sa pag-i-inventory ay saka siya lumabas ng stockroom. Wala ng tao sa bar maliban sa isang babae na patuloy pa rin sa pag-inom. Maganda ito, balingkinitan ang katawan at makinis ang balat. Dahilan upang mapukaw nito ang kanyang atensyon kung kaya't nag-play siya ng music. Nang marinig naman yun ng babae ay tumayo ito. Bagamat susuray-suray na, ay nagsasayaw ito sa dance floor, habang si Aris naman ay ngumisi lamang sa gilid at makalipas ang ilang minuto ay nagpakita na siya dito. Party, party! Sigaw ng babae habang patuloy pa rin sa pagsasayaw. Maya-maya ay na out of balance ito at nasalo naman to ni Aris. Miss, are you alright? Tanong niya rito. Hey handsome, wanna get married? Tanong din nito sa kanya na ikinagulat niya. Lasing na ang anyo ng babae at tila niyayakap na siya nito. Miss, I'm sorry but you're pretty drunk right now. Of course I'm pretty. I know. Sagot ng babae na bigla na lamang nawala ng malay at natumba sa kanya. Dinala niya ito sa apartment niya na nasa taas lamang ng bar. Ginagawa na rin niya yung opisina. Kaagad niyang inihiga ang babae sa kama, ngunit nagsuka ito ng nagsuka at nasukahan ang damit nila. Kaya no choice siya kundi mag-shower silang dalawa. Sinabayan na niya ito sa pagligo dahil hindi na ito makatayo pa ng maayos. Nag-aalala rin siya at baka ma-out of balance na naman ito. Wala naman sanang mali siya sa kanyang nakikita. Ngunit bigla ay parang sinindihan ng kanyang pagnanasa nang tumingin ang babae sa kanya na malamlam. Napatitig din siya dahil sa nakakaakit na ganda nito. Is this honeymoon now? Tanong nito na wala pa rin sa sarili na medyo namimilipit na ang dila sa pagsasalita. Did you know that I'm a virgin, handsome? But since it's our honeymoon, let's do it. Nagulat si Aris nang sunggaban siya nito ng halik. Ngunit tinugon niya rin yun. Bahala na bukas. Hanggang sa tuluyan na nilang pinagsaluhan ng isang gabing puno ng sensasyon at nag-aalab nilang mga katawan. Pagkagising ni Irene na kinabukasan ay masakit ang ulo niya na animoy pinipiga. Siya lamang mag-isa sa kwartong yun. Kung kaya't napaupo siya sa kama at napansing wala siyang suot na damit at tanging kumot lamang ang nakatakip sa kanyang katawan. Natanaw niya ang mga damit niya sa maliit na table na naroon. Malinis na ang mga yon at maayos na nakatupi kung kaya't kinuha niya yon at saka dumiretso sa shower upang linisin ang sarili.
Masakit ang kanyang katawan at pagkababae. Habang nagsha-shower ay pilit inaalala ni Irina ang mga nangyari kagabi. Isang lalaki ang natatandaan niyang nag-alaga at nagpaligaya sa kanya kagabi. May katangkaran ito at may magandang katawan. Hindi niya lubos maisip na nagawa niyang isuko dito ang bataan. Nang makalabas ng bathroom ay nakita niya ang lalaking kaniig kagabi. Nakaupo ito habang nagkakape sa lamesa. Good morning. Bati nito sa kanya na tila walang nangyayari kagabi. Hi. Anya na lumapit dito at umupo rin. How are you feeling? Better than last night, but my head is pounding so hard with all the drinks that I drank. And my body is aching, of course. Sabi ko na nga ba eh. Saad ng lalaki at saka tumayo at kumuha ng isang baso ng tubig at hangover pills at ibinigay sa kanya. Salamat. No problem. Coffee you want? Sure. I got you some pancakes too. Wika pa ng lalaki. Inilapag nito ang kape at pancakes sa lamesa. Thanks, but, I don't even know your name. May I know? I'm Aris. Aris Saldivar. And you are? I'm Irina. Irina Sanchez. Sanchez ang pumasok sa isip niya. Middle name niya yon. So the war is yours? Tanong niya sa kausap. Yes, that's right. Sagot nito saka humigop ng kape. Look, Aris, I'm really sorry about last night. I was drunk and I don't know what I'm doing. It's not me. Saan part ka nagsasorry, Irina? Sa lahat. Pero especially dun sa part na kailangan mo akong alagaan dahil sa sobrang kalasingan ko. At dun sa part na may nangyari sa atin. Don't worry about it. It's just a couple of drinks and a one-night stand. It's very common nowadays, right? Napaka-open-minded nito at mukhang wala lang dito ang nangyari sa kanila kagabi. Pero gusto niyang sabihin dito na berhen siya. Subalit ayaw naman niyang magmukhang naghahabol. Kaya hinayaan na lamang niya. Right. Pagsang-ayon na lang niya kahit na ang tingin niya sa sarili niya ay napakababaw na babae. Irina, are you in some kind of trouble? Because last night, you kept on asking me to get married. Nagulat naman si Irina sa sinabi nito. Oh no, I'm not in any trouble. I'm sorry, wag mo nang intindihin yun, wala yun. Lasing lang talaga ako. Palusot niya upang wag na itong magtanong pa. Okay. But where do you plan on going this morning? Actually, about that, I don't know. But I really have to go, Aris. Already? Yes, I promise I will come back here, and I will pay you for everything. Again, I'm so sorry, Aris. Paumanhin niya saka kinuha ang bag niya at saka tuluyang umalis na walang lingon-likod sa lalaki. Naglakad-lakad si Irina sa bayan ng umagang yon at hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pera. Wala rin siyang cellphone. Nasa kotse niya. Ang laman lang ng purse niya ay wallet niya, makeup kit at cards. Hindi siya nagdadala ng cash dahil naka-card lahat ng pera niya. Ngunit ngayon na lumaya siya ay siguradong naka-freeze na ang lahat ng accounts niya. Dahil kilala niya ang kanyang ama. Pag sinabi nito ay gagawin nito. Pero may sarili pa naman siyang savings account na hindi alam ng daddy niya. Magagamit niya yon habang wala pa siyang nahahanap na trabaho. Hindi naman mapakali si Aris ng sandaling yon. Gusto nitong sundan si Irina. Lumabas ito ng bar at naglakad-lakad sa kabayanan. Nagbabaka sakaling naroon pa ang babae. Habang patingin-tingin sa paligid ay may narinig itong babaeng sumisigaw. Tulong! Magnanakaw! Tulong! Sigaw ng babae. Paglingon ni Aris ay si Irina pala yun, kaya nagmadali ang lalaki na habulin ng magnanakaw. Bumalik si Aris sa kinaroroonan ni Irina na hapong-hapo. Umiiyak ang babae at tila hindi alam ang gagawin. Sorry, hindi ko nahabol eh. Magre-report na lang ako sa police station para mapablatter natin sila. Hingal na saad ni Aris. Huwag ka nang umiyak, Irina. Now I'm in trouble. I have no money, and I have no place to stay. My cards are in the fucking purse, but that guy stole it. Marami kasi talaga magnanakaw rito sa bayan. Nakita siguro niyang dayuhan ka rito sa lugar kaya sinamantala ka. Come on, bumalik muna tayo sa apartment ko. Pagyayaya sa kanya ni Aris, kung kaya't sumama na lamang siya rito dahil wala naman siyang ibang choice.
Nang makabalik sila sa apartment ni Aris, ay binigyan siya nito ng maiinom. What happened? You said earlier that you have no money and a place to stay. Tanong ng binata na halatang curious na curious sa kanya. Umupo ito sa tabi niya sa love seat na naroon sa silid. Lumayas kasi ako sa amin. Pag-amin niya. Pero may ATM cards ako sa purse. Sapat sana yung ipon ko para magsimula ako mag-isa. Kaya lang nanakaw naman. Wala rin ako may papakitang ID sa bank if I go there to withdraw my savings. I fucked up, Aris. I'm a mess. Parang hindi ko ata mapapanindigan ng paglalayas ko. Unang araw pa lang minalas na agad ako. God. What? Lumayas ka, Irina? Paniniguro nito. Yes, kasi gusto ko may mapatunayan sa family ko na kaya ko maging independent. Pero ganito naman ang nangyari sa akin ngayon. Bakit hindi ka nalang bumalik sa parents mo? I can give you a ride or money para may pamasahe ka. I already left. I can't go back home. Ayokong umuwi, Aris. Alam mo, dapat matagal ko na itong ginawa para hindi nila nakontrol ng ganito katagal ang buhay ko. I'm tired of being controlled by my parents. I'm not a bad daughter pero itong huli nilang pinapagawa sa akin ay sumobra na. And that is? Do I need to tell you? Well, you don't have to. Pero kaya ka ba naglasing kagabi dahil sa problema sa family? Yes, I was desperate and sad. Wait, can I stay here? Diretsahang tanong ni Irina. Kakapalan na niya ang mukha niya dahil walang-wala talaga siya kahit piso. Napakunot naman ng noo ni Aris. I won't get in your way, Aris. I promise. Pwede ako matulog dito sa sofa mo at saka pwede din ako magtrabaho pansamantala sa bar mo kapalit ng pagtuloy ko dito. I swear, I will work hard. Just let me have a roof to stay. And food too. You know, I can't work without any food in my stomach. Nilubos-lubos na niya ang paghingi dito ng pabor. Very clever girl. But I don't think that's a good idea. Sagot ni Aris kung kaya't hinawakan niya ang kamay nito. Please, Aris. Gusto ko lang may mapatunayan sa sarili ko. Bigyan mo lang ako ng chance. Ayoko pa lang talagang umuwi sa amin. Why do I feel na isa kang mayaman na naglaya sa inyo? Who are you, Irina? I have nothing now. Imbes ay sagot niya. Once na lumabas ako sa building na to, I'm homeless, and I'd rather be one than coming back home. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Pero kung ayaw mo, okay lang. I will try to find a job na lang sa iba. Naawa naman si Aris pagtingin sa maamong mukha ng kausap. Parang biglang may kumudlit na konsensya sa isip at puso nito. Fine. Consider yourself hired as a waitress, and you can start this evening. Biglang sabi ni Aris na tumayo na, ngunit sinundan ito ni Irina. Thank you, Aris. This means a lot to me. Sabay sinunggaban niya ng halik ang lalaki. Nadala naman si Aris sa halik niya at tinugon yun. Nagulat pa ang dalaga nang buhatin siya ng binata at ilagay sa lamesa habang hinahalikan siya nito. Ngunit biglang tumigil si Aris. Why? Pagtataka ni Irina habang nakatitig sa gwapong mukha ni Aris. Sa totoo lang, kahit lasing siya kagabi, ay napansin niya agad ang kagwapuhan nito. At mas lalo niyang natitigang maigi ngayon kung gaano ito ka-charming at attractive. Last night was enough, and I'm sorry I took advantage of you. I should have behaved myself. I know na ako nakauna sa'yo, and it makes me feel guilty, Irina. I'm sorry. But I don't want you to behave. Ganoon na lang baka walang halaga sa'yo ang pagkababae mo, Irina? I said ako nakauna sa'yo kahit na wala tayong relasyon. Hindi ka ba nanghihinayang? Hindi ka ba nagagalit sa akin dahil kinuha ko yun ng ganun-ganun lang? Ginusto ko ang nangyari sa atin. So why would I regret? Listen, Irina. I'm not a good person as you think I am. I'm just helping you out. So please stop this flirting game. And you too must behave yourself. Pwede mo ikapahamak ang ganyan. What if hindi akong lalaking nakakita sa'yo kagabi? What if mas masahol pa sa akin ang sinamahan mo? I'm not flirting with you. I'm just giving you what you want because I wanted to. Kapalit na rin yun ang kabutihan mo sa akin. And what made you think that sex is what I want? Because you kissed me back, and now you're just controlling your lust. Well, you better stay away while I can still restrain myself. And be a good girl, okay?
Okay. Saad naman ni Irina at saka kumalis sa ayos nila ni Aris. Ayaw na niyang asarin pa ang lalaki dahil baka bawiin nito ang pagtanggap sa kanya sa poder nito. Maswerte naman talaga siya dahil ito ang nakasama niya kagabi. Kung ibang lalaki ito, ay baka nga inabuso na siya. Minsan ay pumupuslit din siyang mag-bar noong nasa Maynila siya. Pero iniiwasan niyang mapadikit sa mga lalaki dahil alam niyang pagsasamantalahan lang siya. But she doesn't know kung bakit kay bilis niyang bumigay kay Aris kagabi. Nang gabing yun ay nagsimula na magtrabaho sina Irina sa bar ni Aris. Ipinakilala muna ito ng binata sa mga staff niya. Okay guys, this is Miss Irina Sanchez. I hired her as a new waitress. Bumaling siya sa dalaga. Irina, this is Jessica and Lizzie. Tuturuan at tutulungan kanila. Then this is Kyle, the bartender. Siya ang in charge kapag wala ako. Pagpapakilala niya sa mga ito si isa't isa. May dalawa pa siyang tauhan sa kitchen na nakatoka sa pulutan. Ngunit hindi na nila inabala dahil busy na sa paghahanda sa kusina. Ang nag-iisang bouncer/guardia na rin ay busy na sa entrance. Nice to meet you all. Kiming saad ni Irina, sabay pakawala ng matamis at pleasant na ngiti. Nice to meet you din, Irina. Bati naman ang dalawang waitress na si Lizzie at Jessica. Nagulat si Aris nang kalabitin siya ni Kyle at sabay lumapit sa kanya at bumulong sa tenga niya. Boss, di ba yan yung customer na nalasing kagabi? Anong ginagawa niya dito? Bakit magtatrabaho siya dito sa bar? Sunod-sunod na tanong ni Kyle. Huwag ka nang maraming tanong, Kyle. Boss, syota mo yan oh. Tinatago mo lang. Kantsaw nito. Anong syota ang pinagsasasabi mo? Tigilan mo ako. Doon ka na nga sa pwesto mo. Pabirong tinaboy niya si Kyle para hindi na siya kulitin ito. Nice to meet you, Kyle. Wika naman ni Irina dito kaya nahinto sa pangaasar kay Aris. Nice to meet you din, Miss Irina. Nakipag-shake hands ito sa dalaga. Pumesto na si Aris at Kyle sa bar counter habang si Irina at Lizzie naman ay nag-abang na sa mga customer. Binuksan naman ni Jessica ang bar upang makapasok na ang mga customer. Oh, start na tayo ah. Ready na ba ang mga drinks? Tanong ni Aris sa mga staff niya. Opo sir, naka-ready na. Sagot ni Kyle habang nagpupunas na ng bar counter. Sa una ay paisa-isa lamang ang pumapasok sa bar, kung kaya't naa-assist pa nila. Ngunit nang lumalim na ang gabi ay nagsimula ng dagsain ng mga tao ang bar. Grupo-grupo na ang mga pumapasok at meron na ring mga tumatao sa VIP lounge. Habang nasa bar counter ay hindi maalis ang tingin ni Aris kay Irina. Kapansin-pansin ang sigla nito at ang matamis ng ngiti nito sa mga customer habang ibinibigay ng dalaga ang mga order ng mga to. Nagulat naman siya nang mapansing papalapit ang babae sa kanya. 2 scotch and 1 brandy please. Nakangiting saad ni Irina. Muntik na siyang matulala dahil maganda pa rin ito kahit na sobrang pagod na dahil sa dami ng mga orders. Inihanda niya ang mga drinks na sinabi nito. Thank you, Sir Aris. Yun lang ang sinabi ng dalaga at inihatid na ang mga order sa grupo ng kalalakihan na naroon. Sinundan naman ito ni Aris ng tingin. Grabing tingin yan, boss ah. Parang mangyayapos. Tudyo ni Jessica na tatawa-tawa. Possessive look. Ngayon lang kita nakitang ganyan, sir ah. Gatong pa ni Lizzie. Nag-o-observe lang ako. Syempre, bago eh. Palusot niya sa mga ito. Di nga. Bakit nabalitaan ko na sa apartment ba daw siya nag-i-stay? Usisa ni Jessica na ikinagulat ng mga kasama nila. Ano? Sa apartment mo nag-i-stay si Irina? Nabiglang tanong naman ni Lizzie. Sabi ko na nga ba boss eh. Tama ang hinala ko. Syota mo na siya no? Kastigo naman ni Kyle na abala sa pagtitimpla ng order na alak ng customer. Pwede ba tigilan niyo akong 3? Tinutulungan ko lang siya dahil bago pa lang siya dito at wala pang matutuluyan. Usapan naman namin na kapag makaipon siya ay maghahanap siya ng ibang malilipatan. Paliwanag ni Aris sa mga empleyado niya, ngunit mukhang hindi pa rin kumbinsido ang tatlo. Nang pasara na ang bar, binilang ni Irina ang mga tip na nakuha niya galing sa mga customer kanina. Ilang customer na lang ang nasa loob at hinihintay na lang nilang matapos sa iniinom para makapagsara na sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Natigilan siya sa pagbibilang nang marinig niya si Aris na nagsalita. Wow, ang dami niya na.
Unang gabi mo pa lang dito, nagkatip ka na kaagad. Ang galing ah. Kamusta ang first night pala? Tanong ni Aris na may ngiti. Okay naman, medyo pagod pero tignan mo oh, ang dami kong kinita ngayong gabi. Iniaraw niya sa lalaki ang 500 pesos. Oh, ito oh, this is for the drinks that I drank last night. Alam kong kulang pa yan pero promise, huhulog-hulugan ko. Dugtong niya. No, just skip it. Ano ka ba? Huwag mo nang intindihin yon. It's just a few drinks, Irina. Tanggi nito na itinulak pa ang kamay niya. Indikasyon na itago na niya ang pera niya. Oo nga, pero nalasing ako ng grabe kagabi kaya please, tanggapin mo na to. Hindi biro ang ininom ko kagabi, baka malugi ka. Hindi na, ano ka ba? Itago mo na yan para may magagamit ka. Saka mo na ako bayaran kapag nakaipon-ipon ka na, okay? Okay, fine, if you really insist. Itinago na niya sa bulsa ang mga nakuha niyang tip. Siya nga pala, kumain ka na ba? Tanong naman ni Ares. Naalala naman ni Irina na hindi pa pala siya kumakain dahil sobrang abala sa bar kanina. Oh no, I totally forgot. Bulalas niya. Ayaw niya sanang sabihin kay Ares na hindi pa siya kumakain dahil nahihiya siya. Ngunit wala siyang choice dahil ramdam na rin niya ang masakit niyang sikmura. Sabi ko na nga ba eh. Number 1 rule here sa bar. Hanggat may free time ka, kumain ka ng kumain. Kasi busy talaga dito lagi. Hindi ko ginugutom ang mga empleyado ko kasi pag nanghina sila, hindi nila mapagseservisyohan ng maayos sa mga customer. Wait here, I'll go to the kitchen. Paliwanag sabay talikod papunta sa kusina ng bar. Pagbalik nito ay may dala na itong egg sandwich at french fries. Ibinigay nito yun sa kanya. Salamat po, Sir Aris. Huwag mo na akong tawagin, sir. Aris na lang at hindi ako sanay. Aris lang din ang tawag sa akin ng mga empleyado ko dito. Tinatawag lang nila akong sir o boss kapag medyo nagkakabiruan kami. Pantay-pantay lang tayo rito kaya Aris na lang, okay? Napangiti siya dahil may ganitong business owners pa rin pala na down to earth at hindi matapobre. Sige Aris, salamat. Sinimulan ng kumain ni Irina ngunit pinapanood lang siya nito. Bakit pinapanood mo akong kumain? May dumi ba ako sa mukha? Tanong niya dito dahil nahihiya siya. It's just that you look very pretty. Pag-amin ng binata, kinilig naman siya at napakagadlabi sa tinura nito. Alam mo ikaw, hindi ka rin maintindihan. Kanina iniiwasan mo ako, tapos ngayon sasabihin mong maganda ako. Bakit? Masama bang magandahan? I'm only appreciating the beauty in front of me. O siya, kain ka lang dyan. Deserve mo yan dahil sa heartbreak mo. Tomorrow, ayoko na magpapalipas ka ng gutom, okay? Magsabi ka kina Jessica para magkasundo-sundo kayo sa oras ng break time nyo. Paalala ni Aris na tumingin na malamlam sa mga mata ni Irina. I will. Salamat talaga sa lahat, Aris. You're welcome. Yun lang ang sinabi ng binata at naglakad na ito palayo. Isang araw ay napatawag naman kay Aris ang lola Minerva niya. Mukhang alam na niya kung bakit na naman ito tumawag. Iho, kamusta ka na? Tanong ng lola niya sa kabilang linya. I'm fine, mamita. Kayo, kamusta? Pasensya na po, hindi na ako nakakadalaw. Busy po kasi dito sa bar eh. Naiintindihan ko, pero kailan ba ang free time mo? Para makapag-set ako ng dinner date. Tama nga siya. Ang pag-aasawa na naman niyang itinawag nito. Napakamot ng ulo si Aris at hindi malaman ang isasagot hanggang sa nakita niya si Irina sa may bar counter na kumukuha ng drinks na in-order ng mga customers. Napaka-graceful nitong kumilos at talagang natutuwa siya dito lalo na kapag gumingiti ito. Mamita, tungkol dyan. May girlfriend na po kasi ako. Talaga? Is this finally someone you like, Iho? Excited at mas masaya nitong tanong. Yes, mamita. Kung ganun bakit hindi mo siya ipakilala sa akin? I'm sure she's beautiful. Mag-dinner tayo dito sa mansyon. Sige po, mamita. Kakausapin ko po siya. Bukas ng gabi magpapahanda ako ng pagkain, lalo na yung mga paborito mo. Po? Bukas ng gabi kagad? Oo naman. Excited na akong mamit ang girlfriend mo, Iho. O siya, sige na. Magsabi ka na sa kanya para maisettle natin ang kasal nyo. Bye. Teka lang, sandali, mamita. Hindi po kaya bukas ng gabi. Busy pa po ako, mamita. Hello? Mamita, Napahinto si Aris sa pagsasalita nang ma-realize na wala na siyang kausap sa kabilang linya. Naputol na. Patay.
Wika ni Aris sa sarili na napatingin kay Irina. Come on, Aris. Ask her. Utos niya sa sarili, ngunit inuunahan siya ng kaba at parang dinadaga ang dibdib niya. Mamita talaga. Masyadong excited. Hindi man lang nakahintay kahit 1 week notice. Gosh, paano ko nga isasabihin kay Irina na kailangan ko ng tulong niya? Nakakahiya. Samantala, nang mabakante naman si Irina ay napansin niyang umiinom si Aris sa gilid, kung kaya't lumapit siya dito. Hoy, maaga pa. Bakit umiinom ka na agad dyan? May problema ka ba? Tanong niya dito dahil 9 p.m. pa lang pagtingin niya sa wristwatch niya. Can I talk to you, Irina? Sure, spill it. In private? Bigla siyang kinabahan sa sinabi nito, ngunit pumayag pa rin siya at sumama kay Aris. Umakyat sila sa apartment. Dala-dala pa rin ni Aris ang baso nito na may lamang alak. What is it? Mahinahong tanong niya sa binata dahil mukhang hindi ito mapakali. Pwede ka ba bukas ng gabi? Tanong nito sa kanya nang makaupo sila sa love seat. Well, it depends on you. You're my boss, remember? Bakit pala? Anong meron bukas ng gabi? Ano kasi, yung lola ko nagpahanda ng dinner at sabi niya ipakilala ko raw sa kanyang girlfriend ko. That's nice. Bakit? Kailangan mo ba nang mag-take over dito sa bar pansamantala habang wala ka? Kyle will do it, right? Hula niya. Hindi. Ang problema ko, wala akong girlfriend. Sagot ni Aris na napakamot sa ulo. Oh, wow. Problema nga yan. Yes, kaya kinakausap kita ngayon. Natawa si Irina at medyo nahulaan na ang nais nitong ipahiwatig. So, are you asking me out on a date and pretend to be your girlfriend, big guy? Yes, if you don't mind. I'm sorry. I know this is too much to ask and really inappropriate. But, my lola keeps annoying me about having a girlfriend, which I don't think necessary nowadays. I mean, I'm okay without a partner, you know? Natutuwa naman si Irina sa inaasal nito. Namumula kasi ito na tila hiyang-hiyang makiusap. Sure, sabihin mo lang sa akin kung anong oras tayo aalis. Walang alinlangan niyang sagot na ikinagulat ni Aris. Really, Irina? Yeah, really. Oh God, thank you. Ganito na lang. Babayaran ko na lang yung buong gabi mo since hindi ka magtatrabaho dito sa bar tomorrow night. No, it's fine. I'll do it for free. Pa-thank you ko na sa'yo sa pagpapatuloy mo sa akin dito at pagbibigay mo sa akin ng trabaho. You helped me, remember? And I want to return the favor. Tanggi niya sa offer nitong bayad. Ngumiti siya ng malapad kay Aris. Okay, thank you talaga, Irina. I owe you one. Wika ni Aris na parang nabunutan ng tinik dahil solve na ang problema nito. Kinaumagahan ay bumili ng damit na isusuot si Irina para sa naturang family dinner na sinabi ni Aris. Sa mga nagdaang gabi niyang pagtatrabaho sa bar ay medyo nakaipon na rin siya mula sa tip. Hindi kalakihan kumpara sa pumapasok niyang malaking pera sa savings niya mula sa parents niya. Pero okay na rin to dahil pinaghirapan niya at masaya siya sa ginagawa niya. Ang napili niya ay isang kulay peach na fitted dress na tinernuhan niya ng black coat at nude na closed pointed shoes. Ngayon na lamang ulit siya nakapagsuot ng ganong klase ng damit, kung kaya't pinaghandaan niya talagang mabuti. Bumili rin siya ng mumurahing makeup at lipstick kanina na siya niyang inilapat sa muka. Ang buhok niyang kulay brown ay nakamesiban lamang, subalit lalong nagpatingkad sa kanyang kagandahan at kaseksihan. Pagsapit ng 6:00 ng hapon ay bumaba na rin siya ng apartment dahil naghihintay na sa baba si Aris. Habang pababa siya ng hagdan ay hindi maalis ang tingin ni Aris sa kanya. Napapalingon siya sa mga staff ni Aris na hindi lang makakibo dahil abala na sa pagbubukas ng bar. Wow, you look perfect. Puri ni Aris nang makalapit siya rito. Matamis ang ngiti nito. Do I look like a girlfriend material now? Pabirong tanong niya sa binata. Definitely. Simpleng sagot dito. Inilahad nito ang braso sa kanya. Kinuha naman niya yon at lumabas na sila ng bar. Pinagbuksan siya ni Aris ng pinto ng SUV at inalalayan siyang sumakay sa may passenger seat. Nakita pa niyang panay ang silip sa kanila ng mga staff ng bar. Nang makarating sila sa mansyon ay hindi niya maiwasang hindi mapanganga dahil sa sobrang ganda nito. Nakatira din siya sa mansyon ng mga magulang pero mas malaki ang nasa harapan niya ngayon. Walang duda na nagmula sa mayamang angkan si Aris.
Pero nagtataka siya kung bakit ito nagtsitsaga sa isang maliit na bar. Wow, ang ganda naman dito, Ares. Dito ba nakatira ang lola mo? Tanong niya dito. Oo, mayaman ang pamilya ng nanay ko. Eh, ang tatay mo? Tanong ni Irina. My father is just a farmer back then. Nasa Zambales ang lupa ng tatay ko. Talaga? So magkaiba pala ang estado ng buhay nila? Oo, pero pinili pa rin ng nanay ko ang tatay ko kahit walang may pagmamalaki sa kanya ang tatay ko. Ipinaglaban nila ang pagmamahalan nila. And then they have me. I remember bago sila mamatay, sabi sa akin ng nanay ko ang pag-ibig daw makapangyarihan. Magagawa mong maging posible ang imposible. Kwento pa ni Ares na napatingin ng malamlam sa kanya. Napahawak naman si Irina sa kanyang dibdib kung nasaan ang parte ng kanyang puso at dinamayon. Ang galing, no? Sana makatagpo din tayo ng ganong klase ng pagmamahal. Yung walang boundaries. Yung malaya. Eh bakit naman kasi lingon ka ng lingon kung saan-saan? Eh nandito naman ako. Sagot ni Ares nang umiti sabay kindat sa kanya. Natawa na lang siya. Hay nako, tara na nga. Yaya niya kay Ares dahil inihinto na nito ang sasakyan sa harap ng pinto ng mansyon. Kaagad naman silang sinalubong ng lola ni Ares. Hindi maintindihan ni Irina ang nararamdaman at animoy kinakabahan siya. Iho, you're here! I'm so glad to see you! Bungad ng matanda. Nagmano at humalik naman sa pisngi nito si Ares. Yes, mamita, as promised. By the way, this is Irina, my girlfriend. Irina, this is my lola Minerva. Magpapakilala ni Ares sa kanila. Nice to meet you po, Lola. Magalang na bati niya. Nice to meet you too, Iha. Ang ganda mo naman. Marunong mamili ang apo ko. Anyway, let's talk more later. Let's go to dining. Ikiniya sila ng matanda sa hapagkainan. Alam mo ba, nagpaluto ako ng mga paboritong pagkain ni Ares. Dagdag nito habang naglalakad sila patungo sa dining area. Ay talaga po? Miss na siguro ni Ares sa mga paborito niya. That's for sure. Kaya nako, tikman mo na at ilista mo mga pagkain na yan para naman mapaghanda mo siya ng mga paborito niyang pagkain. Lalo na tong adobo recipe ko. Ito ang pinakapaborito ni Ares. Masayang kwento ng matanda nang nasa hapag na sila. Pareho silang pinaghila ni Ares ng upuan at sabay-sabay na naupo. Mamita, wag niyo naman masyadong i-pressure si Irina. Saway naman ni Ares sa matanda, ngunit nakangiti lang si Irina habang kumakain na sila. Naaalala niya kasi ang lola niyang namayapa na dahil gaya ng lola ni Ares, napakapait din ito at mapagmahal sa mga apo. Kung buhay pa ito, siguro ay hindi ito papayag na magpakasal siya sa lalaking hindi niya naman mahal at kilala ng lubusan. Aba iho, sinasabi ko lang naman ng paborito mong pagkain para kapag wala na ako, makakasiguro ako na may mag-aalaga talaga sa'yo. Mamita, wag po kayo magsalita ng ganyan. Iho, limited na lang ang oras ko dito sa mundo, lalo na't may mga nararamdaman na rin ako. Ang hiling ko lang talaga bago ako mamayapa ay maging maayos ang buhay mo kasama ng babaeng mahal mo. At mahal ka rin. Pasensya ka na iha ha kung ganito ako magsalita. Baling nito kay Irina. Ay, wala po yun. Okay lang po yun. Nakangiting sagot ni Irina sa matanda. Masaya silang kumain ng gabing yon, and it turned out to be a perfect night para sa kanila. Hindi rin inakala ni Ares na ganun ang mangyayari dahil maski ito ay nagugulat dahil magkasundo talaga sa mga bagay-bagay ang lola nito at si Irina. Masaya na lamang itong pinagmasdan ng dalawang babae habang nagtatawanan. Pinapakita ng lola nito kay Irina ang mga lumang pictures ni Ares noong bata pa. Nang matapos ang gabing yon ay nagpaalam na si Ares at Irina sa matanda pero nag-stop over muna si Ares sa isang lugar na di pamilyar kay Irina. Oh, bakit tayo huminto, Ares? This one is my favorite place here. Sagot ni Ares. Iginiya nito si Irina palabas ng kotse. Nasa isang park sila at may mga alitap-tap sa paligid ng malaking puno. Naupo sila doon at tumambay muna sandali. Ang ganda dito, Ares. Parang hindi ata to puntahan masyado ng mga taga-ibang lugar. Sambit ni Irina na tila kumikislap ang mga mata sa nakikita. Sabi ko naman sa'yo medyo madilim lang pero naiilawan naman ng mga alitap-tap ang paligid. Tambayan ko to nung bata pa ako.
Kapag gabi na, masaya lang akong pinapanood ng mga alitap-tap. Wala gaano pumupunta dito dahil medyo dulo na ng Caloocan at medyo madalang ang bahayan. Ah, kaya pala wala masyadong tao rito. Pero ang galing no? Paniwalang paniwala yung lola mo na GF mo ako kanina. Nairaos natin yung dinner. Parang naging perfect lahat. Saad ni Irina. Parang gusto ko nang totohanin eh. Hindi ko maramdaman na nagpapanggap lang tayo kanina. Natawa naman ang dalaga sa sinabi nito. Ikaw talaga, puro biro. Alalahanin mo, ilang days mo pa lang ako nakikilala. Pwede naman kitang kilalanin, Irina. Pag halimbawa niligawan kita, may pag-asa ba ako sa'yo? Lakas loob na tanong nito. Nako, mahirap akong i-please. Madami pa akong gustong gawin. Hindi ko priority ang jowa. 25 na ako pero hindi ko pa nagagawa ang isa sa pinakagusto ko. Gaya ng ano ba ang gusto mo? Well, I like sewing. Gusto kong magtahi at mag-design ng mga damit na pwede ring business like clothing line. That's interesting. Maganda yan. Yeah, nag-aaral ako noon pero hindi ko natuloy. Ayaw kasi ni Daddy. Wala raw kwenta ang gusto ko. Hindi na niya sinabi kay Aris na tapos na siya ng business course. Hindi naman niya yun gusto. Ipinilit lang ng daddy niya dahil siya raw balang araw ang papalit dito sa mga negosyo nila. Pwede pa naman ah. It's not too late. Kung gusto mo talaga. Hindi ko pa alam. Sa ngayon ay hindi ko pa kaya lalo na't wala pa akong ipon. Halika na, bumalik na tayo sa bar. Baka marami ng customer. Yaya na lang niya dito dahil ayaw niyang pag-usapan ng buhay niya. Nang makauwi sila ay bukas pa ang bar pero madalang na ang mga tao. Kaya dumiretso na si Irina sa apartment. Ngunit bago siya umakyat ay naaninag niyang kumuha si Aris ng alak na maiinom at tinungga yun sa bote. Maya-maya ay lumapit naman si Kyle at binulungan to. Naghihintay kay Aris ang grupo ng mga kalalakihan na nakasuit at ties. Hindi na lang pinansin yun ni Irina. Umakyat na siya sa itaas. Naligo siya at naghanda ng matulog pero bigla siyang nakarinig ng ingay ng mga basag na bote sa ibaba. May mga hiyawan din ng mga customer kung kaya't napababa siya. Nakita niya ulit ang grupo ng mga kalalakihan na kanina ay kausap ni Aris. Iginala niya ang paningin. Nakasalampak ang binata sa sahig at tila pumutok na ang labi. Kutob niyang nakipagsuntukan ito. May bouncer ang bar pero nag-iisa lamang, kaya malamang ay hindi napigilan ang grupo ng kalalakihan. Bibigyan kita ng 2 araw, Aris. Kapag hindi mo pa binayaran ang atraso mo sa akin, may masamang mangyayari dito sa bar mo. Pagbabanta ng isang lalaki na malamang ay leader ng grupo. Sa pag-aalala ni Irina sa binata ay tinulungan at inalalayan niya itong tumayo kaya napansin siya ng mga kalalakihan. How about that little woman of yours, Aris, ha? Gusto ko siya. Isama mo siya sa pagbayad mo sa akin. Nakangising sabi ng lalaki habang pinagmamasdan si Irina. Itinago naman siya ni Aris sa likod nito. I will not let you touch her. Galit na sagot ni Aris na dumura pa ng dugo. Fine. 2 araw lang, Aris. 2 araw. Pagbabanta pa ng lalaki at saka padabog na lumabas ng bar kasama ang grupo nito. Galit na galit at lasing ang anyo ni Aris ng gabing yon at tila nawala na ang mabait na aura nito. Boss, okay ka lang? Ibang klase rin ng mga yun, no? Ginigipit ka talaga tapos ka na naman na magbayad sa kanila. Wika ni Kyle na dinaluhan agad si Aris. Huwag nila akong galitin dahil isusumbong ko na sila sa otoridad. Anong nangyari? Sino bang mga lalaking yun, Aris? Bakit ka nila binugbog? Sunod-sunod na tanong ni Irina na halata ang pag-aalala. Get upstairs, Irina, and I'll tell you. Sir, heto, lagay mo sa bibig mo. Wika naman ni Jessica na nag-abot kay Aris ng ice bag. Salamat. Kayo na bahala dito. Maakyat na ako. Lock the doors when you leave. Habilin nito sa mga tauhan. Come with me, Irina. Baling nito sa kanya. Nagulat naman si Irina ngunit nagpatianod na lang siya kay Aris. Nang buksan nila ang pinto ng kwarto ay na-out of balance si Aris at napaupo sa sahig. Aris, you're drunk. Sumandal ka muna. Utos ni Irina. Napakabilis ng tibok ng puso niya ng gabing yun. Kinabahan siya para sa binata. Kaagad siyang kumuha ng towel. Binasa niya yon upang ipunas kay Aris. Sa sobrang kalasingan ay nakapikit na ito habang nakasandal sa pader. Dahan-dahan niyang pinunasan ang binata at itinampi ang ice bag sa pumutok na labi nito. Alalang-alala siya dito ngunit hindi pa rin maalis sa isipan niya ang napakagwapong anyo nito
kahit nalasing at nabugbog ito. Those are loan sharks. Bayad na ako sa kanila pero ayaw pa rin nilang tumigil kakasingil. Paliwanag ni Aris. Bigla itong nagmulat ng mga mata. Magsumbong na kaya tayo sa pulis? Oo, tinawagan ko na yung tropa kong pulis. Ako na ang bahala dun. Bakit ka naman kasi umutang sa mga yun? Mayaman naman ang pamilya ng mami mo. O sisa niya habang pinupunasan pa rin si Aris. Irina, kagaya mo, gusto ko ring may mapatunayan nun sa sarili ko. Kaya dumiskarte ako at gumawa ng paraan para mapanatili ko ang lugar na to. Ito na lang ang naiwan sa akin ng mga magulang ko. Kaya hindi ko hahayaang mawala to sa akin. Paliwanag naman ni Aris. My parents used to manage this bar. Kaya ayaw ko tong mawala sa akin. Pero tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Natakot ako dahil akala ko kung ano nang nangyari dahil narinig kong may mga sumisigaw at may nababasig na mga bote sa baba. Napangiti naman si Aris sa kanya. Huwag ka mag-alala sa akin. Ang totoo niyan, mas nag-aalala ako para sa'yo dahil nakita ka nila. Lalong hindi ako titigilan ng mga yun. But no worries. I'll protect you, Irina. Napatingin ito sa maganda niyang muka. Bumaba pa ang tingin nito sa kanyang labi. Hindi naman maintindihan ni Irina ang nararamdaman. Ngunit napapikit siya nang mapansin niyang gumalaw si Aris at inilapat bigla ang labi nito sa kanyang labi. It was a magical night na para bang nananaginip siya ng mga oras na yon. Gusto niya ang paghalik nito. Muli niyang sinariwa ang unang gabi na pinagsaluhan nila. Kung paano siya hawakan nito ng buong ingat, kung paano siya alagaan nito habang lasing siya, at kung paano siya pinaligaya nito at binuksan ng kamunduhan. Bumaba ang paghalik niya kay Aris papunta sa leeg nito. Tinanggal niya ang botones ng polo nito ngunit pinigilan siya ng binata. Irina, baka pagsisihan mo to. Saad ni Aris. No, I won't. I want you, Aris. Isn't it obvious that I really like you? Muli niya sinunggaban ng halik si Aris. Nagulat siya nang lumingkis ang kamay nito sa bewang niya at hinigit siya. Tinugon nito ang kanyang halik at sa gabing yon ay muli silang nagniig at pinakawalan ang nag-aalab nilang mga puso. Kinaumagahan ay nagising si Aris na kayakap niya na si Irina at kapwa sila walang damit. Dahan-dahan siyang tumayo at isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang tulog na dalaga. He will make her the happiest woman today. Kaya umaga pa lang ay nagpahanda na siya ng pagkain sa chef ng bar at tumiretso siya sa mall para bilihan ng sewing machine si Irina. Bumili siya ng full set, pati na rin ang mga telang gagamitin nito. Samantala, nagising naman si Irina na wala na sa tabi niya si Aris. Naisip niya na baka busy na ito sa bar. Sa ikalawang pagkakataon na may nangyari sa kanya, ay hindi niya pinagsisisihan na mabilis siyang bumigay sa binata. Oo nga't ayaw niya ng boyfriend, pero gusto niya si Aris. Ito ang lalaking pinag-alayan niya ng pagkababae niya, at sana balang araw gaya ng sinabi nito ay mauwi sila sa totohanan. Gusto pa rin niyang masiguro ang tunay na nararamdaman niya rito. Ganoon din ang nararamdaman nito sa kanya. Weekends kaya tiyak na magiging abala ang lahat sa bar mamaya at marami na naman ang customer nila. Habang nag-aayos ng sarili ay biglang umakyat si Jessica sa silid ni Aris. Ngiting-ngiti ito. Hi, special delivery for you, Irina. Bungad nito. Napakunot naman ng noo ni Irina. Delivery? Wala naman akong in-order sa Shopee ah. Sabi ni boss sa'yo daw to eh. Pasok mo nga, Kyle. Utos ni Jessica sa lalaki na naroon pala sa labas ng silid. Ipinasok naman ni Kyle ang sinasabi ni Jessica na package at napanganga sa gulat si Irina. Isang sewing machine set yon at kompleto na. Oh my God, binili to ni Aris? Tanong niya kay Jessica. Oo, check mo na lang baka may kulang pa. Nasaan si Aris? Nasa baba pa, paakyat na yon. Sige na, balik na kami sa baba. Enjoy! Paalam nito kasunod si Kyle. Kaagad naman tiningnan ni Irina ang package. Sobrang ganda niyon. Maya-maya ay pumasok na si Aris sa kwarto. Nagustuhan mo ba? Tanong nito. Napalingon naman siya dito na may matamis na ngiti sa mga labi. Oo naman. Ang ganda, Aris. Salamat talaga. Babayaran kita kapag nakaluwag-luwag ako. Promise. Come on, Irina. It's a gift. Huwag mong intindihin yun. Ang mahalaga ay may magagamit ka na mula ngayon. Malaking tulong talaga sa akin to. Salamat. Saad niya na napayakap kay Aris.
Ngunit nagulat din siya sa naging reaksyon niya kung kaya't kumala siya sa pagkakayakap dito. I'm sorry, nabigla lang talaga ako. Sobrang saya ko kasi. Ano, may pogi points na ba ako sa'yo? Tanong ni Aris na kumindat at nagpapogi sign. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Irina. Bakit? Nanliligaw ka na ba? Kaya ako nga binili yan eh. Hindi ba halata? Natawa si Irina. So, sinusuhulan mo ba ako para sagutin agad kita? Yes, obviously. That's if you take bribe. Tumawa ito. Well, sometimes it's not bad to accept bribe. Thank you. Gagamitin ko talaga lahat ng to kapag may free time ako. Simulan mo na ngayon. Tahian mo ako ng damit. Sure, pero susukatan muna kita. Sakto at marami tong mga tela na binili mo. May naisip na agad akong design ng damit for you. Sang-ayon niya, paskil ang masayang ngiti. Mula ng araw na yon ay mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Buti na lang at hindi bumalik ang mga lalaking naniningil kay Aris, kaya nakahinga sila ng maluwag at matiwasay na nagpatuloy sa pag-ooperate ang bar. Hindi nagtagal ay sinagot na rin ni Irina si Aris sa panliligaw nito. Bagamat natatakot siya dahil posibleng pinapahanap na siya ng kanyang ama, ay ipinagpatuloy niya pa rin ang pakikipagrelasyon kay Aris. 5 buwan na siyang hindi umuwi sa kanila. Masaya siya na hindi pa rin siya nahahanap ng daddy niya o ng mga tauhan nito. Sa loob ng 5 buwang pananatili niya kay Aris, ay gumawa rin siya ng mga hakbang upang makapag-ipon at makapaghanap ng ibang trabaho. Nang maging maayos na ang lahat ay kinausap niya na ito. Aris, pwede ba kitang makausap? Tanong niya dito habang nagpupunas ito ng table. Kumunot naman ang noo ni Aris. Lumapit ito sa may bar counter. Mukhang seryoso yan ah. Tinawag mo ako sa pangalan ko eh. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na love ang itawag mo sa akin? Pagbibiro nito sa kanya. Ano kasi? May gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Go on. Baka kasi next week lumipat na ako ng ibang apartment. Ano? Gulat na bulalas nito. Di ba sinabi ko naman sa'yo na gusto kong i-push ang pangarap ko? Nakapag-apply na ako sa isang sikat na clothing line bilang mananahe. At na-hired na ako. At ang sabi pwede na daw ako magsimula next week. Siyempre hindi naman ako pwedeng habang buhay nakaasa lang sa'yo at maging waitress dito. Girlfriend mo ako, kaya gusto ko rin na kahit paano maipagmamalaki mo ako sa achievement ko. Hindi ko alam na nag-apply ka pala ng ibang trabaho. Ang buong akala ko kasi, you will start your own business. Kaya nga palagi ka nagde-design at nananahi ng mga damit namin, di ba? Even our uniform here, ikaw rin na nakaisip na tumahi. Kaya bakit kailangan mo pa magtrabaho sa iba? You can do it on your own, love. Malungkot na tanong ni Aris. Kitang-kita ni Irina sa mga mata ng binata ang lungkot. Hindi ko talaga sinabi sa'yo kasi bahala kitang sorpresahin. And surprise! Kaya ko na ngayon tumayo sa sarili ko at makapagsimula ulit. And about starting a business, Aris, hindi ko pa kaya. May ilang taon ko pa sigurong pag-iipunan yun. You can still stay here as long as you want. I can help you with the capital kung ready ka nang magtayo ng own clothing business mo. Kumbinsin nito. Hindi ko pa kaya magtayo ng sariling business. I need experience first. Ayaw kong biguin ka kung sakaling tutulungan mo ko. Saka nahihiya na rin kasi ako sa'yo, Aris eh. Ang dami mo nang itinulong sa akin. At saka isa pa, ito naman talaga yung kasunduan natin, di ba? Sabi ko, kapag kaya ko na, bubukod na ako. May ipon na rin naman ako kaya huwag ka na mag-alala sa akin. But you are my girlfriend now, so it's alright. Sandali itong nag-isip bago muling nagsalita. Okay. I'll let you work out there, but please stay with me, love. Aris, wala namang magbabago eh. Nilipat lang naman ako ng apartment at trabaho. Ayaw mo ba nun? Mas patitibayin tayo kapag sandali muna tayong naghiwalay ng path. But that doesn't mean na iiwan kita. I just wanted to experience things that I love. Fine, if that's what you want. Napilitan na rin itong pagpayag. Come on, smile for me, big guy. You should be proud of me. I am. It's just that you've been busy at wala akong kaalam-alam sa mga bagay na ginagawa mo. Nagulat na lang ako na aalis ka na sa tabi ko. Kailangan ko to para sa sarili ko, Aris. Kasi kung mananatili lang ako dito na binibigay mo sa akin ng lahat, hindi ako mag-grow. Kaya nga ako umalis sa mga magulang ko dahil may gusto akong patunayan sa kanila, di ba? Sa bagay, I just want to make you happy and loved. That's all. Okay, I will support you, love.
Thank you. Pabulong niyang sagot at hinaplos ang pisngi nito. Ngunit nagulat sila nang biglang sumulpot si Kyle. Boss, nandyan na po yung delivery ng supplies natin. Nito. Sige, susunod na ako. Binigyan muna nito ng matamis na halik sa labi si Irina bago sinundan si Kyle sa likod ng bar. Maya-maya ay bigla namang naramdaman ni Irina na naduduwal siya, kung kaya't nagmadali siyang pumasok sa restroom at doon ay tuluyang nasuka. Nagmadali siyang lumabas sa bar ng hapong yon. Pumunta siya sa pinakamalapit na drugstore at bumili ng pregnancy test. Para kasing alam na niya ang dahilan ng pagsusuka niya. Hindi siya dinatnan kaya malamang buntis siya. Nang makapag-test siya ay laking gulat niya nang makita ang 2 guhit doon. Buntis nga siya. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o ano. Nalilito siya. Hindi niya alam kung isang biyaya ba yon o baka ituturing na isang malaking problema. Dahil hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Aris kapag nalaman ito. Pero sa huli ay nagdesisyon siyang wag munang sabihin kay Aris ang pagbubuntis niya. Saka na lang kapag nakalipat na siya ng bahay. Habang nag-aayos naman si Aris sa bar ay isang lalaki ang pumasok. Tirik pa ang araw at sarado pa sila kung kaya't hindi niya maintindihan kung ano ang sadya nito. I'm sorry but the bar is still closed. You can go back tonight anyway. Magalang na sabi niya dito. Ngunit mukhang hindi ang bar ang pakay nito. Hindi ako iinom. Pero sa tingin ko ay meron kang espesyal na bagay dito sa bar mo na matagal ko nang hinahanap. Sagot ng lalaki na lumingali nga pa sa paligid. Napakunot naman ng noo ni Aris. Can you get straight to the point? I'm Alex Guzman, soon to be CEO of the Samaniego Group of Companies, the #1 telecommunication company in the Philippines. Pleasure to meet you, Mr. Guzman. Well, I'm Aris Saldivar, and I'm the owner of this bar. Bali walang pakilala rin ni Aris na lumapit at nakipagkamay dito. Yes, I know. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Mr. Saldivar. Inilapag nito ang litrato ni Irina sa isang lamesa. She is Irina Samaniego, the one and only daughter of the billionaire Mr. Richmond Samaniego, and my soon-to-be wife. Pahayag nito na ikinagulat ni Aris. Lumaya sa Irina sa kanila 5 months ago dahil nagkasagutan sila ng daddy niya tungkol sa pagtutol niyang magpakasal sa akin. At simula noon ay hinanap ko na siya. At may nakapagsabi nga sa akin na dito siya nag-i-stay ngayon. Totoo ba, Mr. Saldivar? Napakamot naman ng ulo si Aris dahil hindi niya alam ang tungkol dito. Hindi ganun ang pagkakakilala niya kay Irina dahil ang sabi nito ay lumayas lang daw ito dahil may gustong patunayan sa sarili at gustong tumayo sa sariling mga paa. Hindi naman niya in-expect na anak pala ito ng bilyonaryo. Alam niyang may sinabi ito sa buhay batay sa mga kwento nitong limitado, pero hindi niya akalain na sobra pala itong mayaman. Ares, okay na yung mga gamit sa kusina. Nakaready na rin yung mga shot glasses. Pwede na tayo mag-open. Natigilan si Irina sa pagsasalita nang makita si Alex na kausap si Ares. Alex? Anong ginagawa mo dito? Gulat at takang tanong ni Irina. I guess I don't need to ask you now. Mayabang nabaling ni Alex kay Ares at ngumiti ng sarkastiko. She's the gem I'm looking for, man. Hindi nakahuma si Ares. Come on, sweetheart. It's time to go home. Sabi ni Alex kay Irina. Hindi ako sasama sa'yo. Mariing tutol ni Irina. Sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo, Irina. Dahil kapag hindi ka sumama, may mangyayaring masama sa lugar na to. You don't want me to make a scene here, don't you? Pagbabanta ni Alex. Totoo ba, Irina? Sabihin mo sa akin. Totoo ba lahat ng sinabi niya? You're not Irina Sanchez but Irina Samaniego? Tanong ni Aris sa nobya. Anong sinabi mo sa kanya, Alex? Sa halip ay tanong naman ito sa lalaki. Nagsabi lang ako ng totoo, mahal ko. Nakakalokong sagot nito. Is it true? That your father is the billionaire Mr. Richmond Samaniego? That you are a Samaniego? And you escape in your arranged marriage? Nagpipigil sa galit na tanong ni Aris na sa puntong yon ay masama na ang loob. Aris, I can explain. Tila nanlulumo naman si Aris na napahawak sa bar table dahil sa sinabi nito. Ibig sabihin ay totoo nga ang lahat ng sinabi sa kanya ni Alex kanina. Natakot ako na baka itaboy mo ako kapag sinabi ko ang totoo. O kaya naman ay ibalik mo ako sa amin. Sasabihin ko naman sana sa'yo eh. Humahanap lang ako ng syempo. Masaya ako dito. Kaya sana paniwalaan mo ako. Hindi ko intensyon na maglihim sa'yo. It's just that,
Gusto ko lang kalimutan muna ang buhay na meron ako. Paliwanag ni Irina, ngunit nanatiling nakayuko lamang si Ares at hindi malaman ang gagawin. Para siyang natuliro dahil sa mga nangyayari at hindi siya makapag-isip ng matino. Nagsinungaling ka sa akin, Irina. Hindi niya matanggap ang panloloko nito, kaya nagagalit siya. I know, and I have to. Pero Ares, mahal kita. Totoong mahal kita. Mahal? Nagsinungaling ka nga sa akin. I didn't lie to you. I just hid my true identity. That's different. Love, please hear me out. This is enough, Miss Irina Samaniego. Buti pa bumalik ka na lang sa mga magulang mo. Mariing sambit ni Ares. Tiningnan niya ng matalim ang dalaga. Ares, please believe me. Hindi ko sinasadya. Naglihim lang ako dahil din lang ang alam kong tama. If you really mean it, you will go. Ayoko ng panloko dito sa poder ko. Get out. Wala nang nagawa si Irina kundi magmadaling tumakbo paakyat sa apartment habang umiiyak. Mabuti naman at alam mo kung saan ka lulugar dahil sa akin lang si Irina. Hindi siya mapupunta sa papitsuging bar owner na gaya mo. Pangiinsulto naman ni Alex kay Ares. May inilapag ito sa lamesa. Isang envelope na naglalaman ng malaking halaga ng pera. This is for letting Irina stay here. Don't contact her anymore. Understand? Hindi ko kailangan yan. Just leave and bring her. Mariing wika ni Ares dito. Pwede bang tanggapin mo na lang? Look, I know you need money. I did a background check on you, and you've been dealing with loan sharks for a year now. Kung matagal nyo na palang alam na nandito si Irina, bakit pinatagal nyo pa? Bakit hindi nyo na lang siya kinuha dito agad? Takang tanong ni Ares. Because we need to keep her distracted for a while habang inaayos namin ang deal sa kumpanya nila. At ngayong maayos ng lahat, kukunin na namin siya. And we will get married as planned. Paliwanag naman ni Alex. Naikuyom ni Ares ang palad na ani mo'y gustong manuntok. Umigting pa ang panga niya sa nalaman. Maya-maya ay bumaba na ulit sa Irina, dala-dala ang mga gamit nito. Umiiyak pa rin ito at tila mabigat na mabigat ang loob. Gusto niyang patahanin ang nobya, ngunit inuunahan siya ng sama ng loob dahil sa pagsisinungaling ni Irina sa kanya. Nasasaktan siya. Mahal na niya ito pero bakit dapat pa silang makaranas ng ganito? Sana balang araw mapatawad mo ako, Ares. I want you to know that my feelings for you is real. I love you. And I understand kung ayaw mo akong pakinggan at ipaglaban. Paalam ni Irina. Tama na yan, tara na. Hinila na ni Alex ang kamay ni Irina at pakaladkad na inilabas ng bar. Masama ang loob ni Irina kay Ares, ngunit mas lalo na sa sarili nito. Sa bilis ng pangyayari ay hindi na nito nasabi sa nobyo na buntis to. Napahawak na lamang si Irina sa sinapipunan niya. You thought you could free yourself just because you escaped from your father's house? You're a prisoner, Irina. Kaya huwag ka nang gumawa pa ng kalokohan. Baka madamay pa ang mga taong tumutulong sa'yo. Sarkastikong wika ni Alex habang nasa biyahe sila. At least, hindi ako sunod-sunuran sa kahit anumang gusto nilang gawin sa buhay ko. This is my life, Alex, and I'm in charge of it. Hindi niyo ako mapipilit sa ayaw kong gawin. Let's see. Hindi alam ni Irina kung paano tatakasan ulit ang sitwasyon nito ngayon. Sigurado itong maghihigpit na ang parents nito. Ngunit kailangang may gawin ito kahit anong mangyari. Samantala, nang makaalis si Irina ay tila gumuho ang mundo ni Ares at hindi niya malaman ang gagawin. Ngunit minuksan niya pa rin ang bar. Hindi niya pwedeng pabayaan ang negosyo kahit na may problema siyang kinakaharap. Nasa apartment siya ngunit kahit saan siya tumingin ay tanging si Irina ang nakikita niya. I think I need a drink. Wika niya sa sarili at akmang pababa na siya ng apartment nang may matapakan siya sa sahig. Pagtingin niya ay isa yung pregnancy test. Malinaw na malinaw doon ang 2 guhit. Irina. Usal niya. Mas gumulo ang mundo niya dahil sa natuklasan. Dahil nagdadalang tao pala to sa anak niya. Pero hindi man lang ipinaalam sa kanya. Pagbaba niya sa bar ay tumungga siya ng alak. Wala siyang pakialam sa mga tao sa paligid niya. Ngunit hindi niya inaasahan ang pagdating ng mga loan sharks. Akala niya itatantanan na siya ng mga ito dahil ilang buwan na rin siyang hindi ginugulo ng grupo.
Nagsisimula ng dumami ang tao sa bar at maingay na rin. Ngunit hindi natinig ang grupo ng loan sharks at nagpatuloy sa paglapit sa kanya. Matapang na hinarap ni Ares ang mga ito. Maayos ang record ko at wala akong inaagrabyado. Marunong ako magbayad, kaya ano pang ginagawa niyo dito? Sinabi ko na, wala na akong utang sa inyo, di ba? Nandito kami dahil kulang pa ang bayad mo, Ares. Napatingin naman siya kay Kyle nang mapansin nito ang nakaambang panganib. Kaagad itong pumunta sa kitchen at hinablot ang telepono roon. Wala na akong kulang sa inyo. Ilang beses ko bang ipapaintindi sa inyo yan? Matagal na nga akong bayad. Inis na sagot ni Ares. Medyo malakas ang loob niyang sumagot dahil may inom siya ng alak. Maya-maya lang ay biglang pumasok ang mga pulis sa loob ng bar. Walang kikilos ng masama. Anunsya ng isa sa mga pulis at pinusasan ang grupo ng loan sharks. Kyle, pakiplay ng malakas ang music para hindi magpanik ang mga customers natin. Utos ni Ares. Areglado, boss. Wag na kayong babalik dito dahil kapag ginulo niyo pa ako, tuluyan ko na kayong kakasuhan. Naiintindihan niyo? Babala ni Kyle sa leader ng loan shark. Fine, but don't file a case against us. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Sasabihin din namin sa big boss na tantanan ka na mula ngayon. I will do that kapag may kasunduan kaming pinirmahan. Kilala ko na kayo. Wala kayong isang salita. Magharap kami sa harap ng mga abogado at polis, and you're all free. Understand? Sige, makakarating, Ares. Pagkasabi nun ay inilabas na ng mga polis ang grupo sa bar. Nang gabing yun ay isang desisyon ang nabuo sa kanyang isip. Handa na siyang tanggapin ang inaalok na offer ng kanyang lola Minerva na maging CEO ng kumpanyang naiwan ng kanyang ina. Negosyante na siya at maayos na nagtatrabaho sa bar. Pero sinasamantala pa rin siya ng mga gahaman. Marahil kung mas mataas ang antas niya sa buhay, hindi siya kakantiin ng mga loan shark na yon. At hindi siya kakayan-kayanin ng lalaking kumuha kay Irina. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang lola niya at sinabi ang desisyon niyang matagal na nitong hinihintay. Magandang balita, iho. Sa wakas naman at handa ka nang tanggapin ang posisyong karapat-dapat talaga sa'yo. What made you change your mind? Tanong ng kanyang lola. Napag-isip-isip ko lang po, mamita. O sige, tatawagan ko sila sa kumpanya para mapirmahan mo na kaagad ang mga dokumento at nang sa ganun makapaglabas ng memo na ikaw na ang papalit sa posisyon ko sa Saldivar Group of Companies. I'm so happy, Apo. Isa na lang ang kulang. Saad ng lola niya na wala nang inaksaya pang oras. Ano po yun, mamita? Siyempre, asawa, Apo. Mas mapapanatag ako kung magkakaroon ka ng sariling pamilya. Mamita talaga. Darating din po tayo dyan. Isa-isa lang po. Aasahan ko yan, ha? Tumango at ngumiti siya sa lola niya. Kahit ang totoo ay hindi naman niya alam kung matutupad ba ang gusto nito na makapag-asawa siya. Si Irina lang ang babaeng minahal niya. Pero sa palagay niya ay naagaw na ito ni Alex. Naging maayos ang pagtanggap sa kanya ng mga investors bilang bagong CEO ng kumpanya. Ang Saldivar Group of Companies ay multi-billion company. Sina Ares ang nagmamayari ng malalaking mall sa bansa at maraming branch ng Saldivar 6-star Hotel and Resort sa Pilipinas. Sa pagtanggap niya sa pagiging CEO, naging abala siya at hindi na siya nakakapagbantay pa sa bar. Pero doon pa rin siya umuwi. Kaya nga lang ay umuwi siyang pagod na. Laking pasasalamat niya sa mga staff niya na handang umalalay sa kanya sa pagpapatuloy ng operasyon ng kanyang bar. Itinoon niya na lamang ang pansin sa negosyo, ngunit alam niyang may kailangan siyang gawin, lalo na't nagdadalang tao si Irina sa anak niya. Parang nilulukob naman ng sama ng loob si Irina habang nag-aayos siya para sa gaganaping kasal nila ni Alex. Ito na ang araw na imbis na kaligayahan ng nararamdaman niya, ay para siyang namatayan. Makukulong na siya sa kasal na walang pag-ibig at ipinilit lamang. Isang linggo na ang nakalipas, ngunit mukhang wala nang pakialam sa kanya si Ares. Sa bagay, ano ba nga asahan niya? Naglihim nga naman siya rito, kaya tatanggapin na lamang niya ang kapalaran niya na makasal kay Alex. Irina, handa ka na ba? Tanong ng kanyang ina, kung kaya't marahas niyang pinahid ang kanyang mga luha. Opo, Mami. Kinuha niya ang flower bouquet at huminga ng malalim. Huwag mo sanang isipin na dinidiktahan namin ang buhay mo, anak. Gusto lang naming masiguro na nasa maayos ka.
Ano po ba ang tawag niyo sa pagpapakasal ko? Di ba pandidikta na rin? Iha, we know na mapapabuti ka kay Alex. Really, Mom? Masama po ang ugali niya. Hindi niyo po ba napapansin? Nabubulagan ka lang, Iha. Mabait si Alex at makakatulong siya sa negosyo natin. Okay lang naman ako, Mommy. This wedding is unnecessary. God knows how much I love you. At kung gugustuhin niyo, pwede naman na ako na lang ang tumulong sa negosyo. But why did you and Dad keep on insisting this marriage? We know, sweetheart. But your dad is worried na baka hindi ka na makahanap ng maayos na katuwang sa buhay. Baka hindi mo na rin kayanin ang negosyo natin mag-isa. How can he be so sure na magiging maayos ang buhay ko kay Alex? That man doesn't even love me. Ginagamit lang din niya si Daddy para sa negosyo at ambisyon niya. Kung tutuusin, mas mayaman tayo sa kanya at hindi natin siya kailangan, Mom. Please, Irina, sumunod ka na lang. This is for your own good. Halika na, baka mahuli na tayo sa simbahan. Sumakay siya sa puting kotse na siyang magdadala sa kanya patungong simbahan. Sobrang bigat ng loob niya. Gustuhin man niyang tumakas pero ang daming bantay at tauhan ng daddy niya na nakasunod sa bridal car. Sa bar ni Ares ay biglang bumisita ang kanyang lola Minerva. Kaagad niyang sinalubong ang abuela at pinaupo sa mesa na naroon. Sarado pa naman ang bar. Hindi siya pumasok sa kumpanya ng araw na yon. Mamita, anong ginagawa mo dito? Hindi ka man lang nagsabi na dadalaw ka. Tanong niya sabay nagmano at niyakap ang lola niya. Mukhang good mood ito dahil nakangiti ito habang papasok ng bar niya. Samantalang siya ay halos pagsakluban ng langit at lupa. Same as ever. Mukhang wala kang binago dito kahit konti, Ares, apo. Maganda pa rin ang lugar na to at buhay na buhay. Imbes ay sabi ni Lola Minerva. Opo, Mamita. Gusto ko kasing maalala lagi si Mommy at Daddy. Kaya kahit pinaparenovate ko to ay wala akong binabago kahit maliit na detalye sa interior. That's good, iho. Pero Mamita, ano nga pong ginagawa niyo dito? Baka makasama sa kalusugan niyo na lumabas. Ang sabi ko naman sa inyo ay ako nang dadalaw sa inyo. I'm fine, iho. Don't worry. May kasama naman akong driver at nurse. Gusto ko lang makita ka at namiss na kita. Saka gusto ko ring sabihin sa'yo na ititigil ko na ang pagreto sa'yo sa kung sino-sinong babae. Bigla namang natuwa si Ares, ngunit mababakas pa rin sa kanya ang lungkot dahil kay Irina. Talaga, Mamita? Hindi mo na ako pipiliting magpakasal sa kahit na sino? Ay mukhang mahal na mahal mo kasi ang babaeng ipinakilala mo sa akin noon. Irina ba ang pangalan niya? Tanong ng ginang. Teka, nasa na nga pala siya? Mula nang pumunta kayo sa mansyon, hindi na ulit kayo bumalik. Gusto ko pa naman ng batang yun para sa'yo. Bagay kayo, apo. Sumeryoso naman bigla ang mukha ni Ares. Yes, Mamita. Irina is her name. But she's not here. At hindi ko na rin siya nakikita. Masakit man ngunit binigkas pa rin ni Ares ang pangalan ni Irina na may lungkot sa kanyang puso. Ganoon ba? Sayang naman. Break na ba kayo? Hindi umimik si Ares. Well, I did a background check. And it looks like she's a very decent woman, apo. Siya pala'y anak ng mga Samaniego at nag-iisang tagapagmana ng kanyang ama. Isang huwad at manloloko ang babaeng yun, Mamita. Talaga? O baka naman hindi lang kayo nagkaintindihan. Hinayaan mo ba siyang magpaliwanag at sabihin sa iyo ang totoo? Kung minsan sa mga mata mababasa ang sinseridad ng isang tao at hindi sa mga salitang binibikas ng labi lamang. Niloko niya ako, Mamita. Period. Giit ni Aris at kinuha ang positive pregnancy test na nasa bulsa niya. Lagi niya yung daladala. Napatingin siya doon sandali dahil hindi niya malaman ang gagawin. Gusto niyang puntahan si Irina. Gusto niya itong hagkan at gusto niyang sabihin dito na ayos lang ang lahat. Ngunit nasasaktan pa rin siya. Pero siguro nga tama ang lola niya. Dapat ay pakinggan din niya ang paliwanag nito. I heard isang magarbot and granding kasal ang gaganapin ngayong araw sa mansyon ng mga Samaniego. Po? Ikakasal na si Irina? Yes, apo. My investor told me that. Isa rin sa rason kaya ako naparito ay upang itanong sa'yo kung bakit hindi ikaw ang groom niya. But now I know why. Hiwalay na pala kayo. We didn't exactly break up, Mamita. I mean, we don't have closure to be exact.
Then why are you here? Why not go to her and put a closure? Kung aalis ka na ngayon ay maaabutan mo pa siyang single. Mamita, gusto mo bang pigilan ko ang kasal nila? Gusto mo ba akong mag-gate crush? Hindi yun ang ibig kong ipabatid sa'yo, iho. Ang gusto ko ay sundin mo kung anong nandyan sa puso mo. Aba, sinadya pa kita rito para lagyan ng magandang closure ang love story nyo. Closure na happy ending, hindi sad ending, apo. Nakangiting nito at saka tinuro ang parte ng kanyang dibdib kung nasaan ang kanyang puso. Huwag mo nang ulitin ang pagkakamaling nagawa ko noon, apo, dahil pinagsisihan ko yun ng matagal na panahon. Remember, I waited 20 years para mahanap lang ang lalaking pinakamamahal ko. Ngunit binawi siya agad sa akin kung kailan magkasama na kami. You don't want to wait and be miserable for the rest of your life, do you? Ang tinutukoy ng abuela niya ay ang lolo niya, pero maaga rin itong namatay makailang taong gulang ng mommy niya. Malinaw na para kay Aris ang lahat. Mahal niya si Irina at sa sandaling yon ay nagkumahog siyang lumabas ng bar. Muntik pa niyang makalimutan ang perang ibinigay ni Alex, kung kaya't binalikan niya yon sa ilalim ng bar counter at kinuha. Kyle, peram ng motor mo. Bilis! Pagmamadali niyang wika kay Kyle na kararating lamang sa bar. Bakit boss, may lakad ka? Huwag ka nang maraming tanong, pahiram ng susi mo. Sabi ko nga boss, ito na, naroon ang helmet ko sa motor. Kaagad niyang iniwan ng kausap at lumapit sa motor, sabay mabilis na isinuot ang helmet at sumakay na sa motor. Nang makarating siya sa simbahan ay ginaganap na ang kasal, ngunit wala siyang pakialam. Idiniretso niya ang motor sa pinto ng simbahan at saka bumaba roon at naglakad sa aisle na parang hari. Naka-helmet pa siya, para tuloy siyang alien na naglalakad sa gitna. Hindi kayo pwedeng magpakasal. Sigaw ni Aris na umalingongaw sa loob ng simbahan. Nagsimulang magbulungan ng mga bisita. Bigla namang tumulo ang mga luha ni Irina na kanina pa nito pinipigilan. Aris! Sambit nito nang mabusesan si Aris. Inalis nito ang helmet nang malapit na siya sa altar. Come on, wifey. It's time to leave this place. Wika ni Aris, ngunit pinigilan ni Alex si Irina. Don't go. You know the consequences, Irina. Your family will go down. Pagbabanta nito. Irina Samaniego is pregnant with my child, Alex. I'm the father of the child she's carrying. Anunsyo ni Aris. Ipinakita niya sa lahat ang positive na pregnancy test ng nobya. Nagulat naman ang lahat sa sinabi niya. Look, I know this is rude and a very disrespectful move, but I want you all to know that this woman in front of you is the most wonderful thing that ever happened in my life. Wika pa ni Aris sabay baling sa ama ni Irina na kanina pa nanggigigil sa kanya. Mr. Samaniego, mahal ko po si Irina at pananagutan ko ang batang nasa sinapupunan niya. Kaya nakikiusap po ako sa inyo ngayon kung pwede po bang hayaan niyo na kaming magkasama. Kami ang totoong nagmamahalan. Hindi siya magiging masaya kay Alex dahil ako ang mahal ng anak niyo. Ano? Aba't napakatapang mo namang lalaki ka. Saan ka humuhugot ng lakas ng loob para magpaalam sa akin ng ganyan? Pinapahiya mo kami sa mga tao rito. Wala kang respeto. She will be the luckiest and the happiest woman in the world, Mr. Samaniego. I promise. Ibibigay ko ang lahat sa kanya, pati ng magandang buhay na gusto niyo para sa kanya. At paano mo gagawin yun? Sa ayos mo parang hindi mo kayang buhayin ng anak at apo ko. They will be better with Alex. With all due respect, Mr. Samaniego, hindi porket ganito ang ayos ko ay wala na akong may pagmamalaki. I'm Aris Saldivar, son of Margaret Saldivar, the late CEO of our company. But I am now the CEO of Saldivar Group of Companies. That's why I'm confident to get Irina back. Kayang-kaya kong buhayin ang anak at apo nyo. Kami magpapakasal ni Irina. Halos malaglag ang panga ng lahat sa sinabi ni Aris. Napabuntong hininga naman si Mr. Samaniego at biglang umamo ang muka. Ano pa nga bang magagawa ko? Nandiyan na yan. O siya sige, kung talagang kayang-kaya mong ibigay ang magandang buhay sa anak ko at apo, sige, isama mo na siya. Malalaki na kayo. Kayo nang bahala sa mga sarili nyo. Lumawak ang ngiti sa mukha ni Irina at niyakap ang ama. Thank you, Daddy. I love you so much. Thank you for letting me go with the person I love. Go ahead, darling. I've never seen any clearer now. Taboy ng Ginoo.
Ares, akala ko hindi mo na ako mahal dahil nagsinungaling ako sa'yo. Akala ko hahayaan mo ako makasal sa iba. Tila nagtatampong sabi ni Irina sa kanya. Sapat ang pagmamahal ko sa'yo para ipaglaban ka ng ganito, Irina. Hinawakan niya ang kamay ng nobya. Let's go, love. Akmang aalis na sila, ngunit may biglang naalala si Ares. Binalingan niya si Alex na natulala na sa nangyayari. Iyon na tong pera mo, Alex. Hindi na bibili ang pagmamahal ko kay Irina. Habol niya at saka kinuha ang envelope sa loob ng kanyang coat at padarag na ibinigay kay Alex. Pagkuha ay naglakad na sila palayo ni Irina at sumakay ng motor. Masaya nilang nilisan ang lugar. Habang nasa highway sila at binabagtas ang daan ay kinausap ni Ares si Irina. Irina, Malakas niyang sabi upang magkarinigan sila. Yes? hindi ko alam kung saan tayo pupunta. Napahagikik naman ang tawa si Irina. Just drive. Hayaan mo kung saan tayo dalhin ng tadhana. Sagot nito at yumakap ng mahigpit sa bewang ni Ares. Nang makita nila ang City Hall ng Maynila, ay hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at dali-daling nagpaalam na magpapakasal. Ayaw sana silang papasukin ng sekretarya ng mayor, pero nakiusap si Ares hanggang sa pinagbigyan din sila. Sinabi nilang to follow na lamang ang kanilang dokumento. Bagamat civil wedding lamang yun ay kapwa sila masaya. O paano? Wala nang atrasan to. Malambing na wika ni Ares habang sila ay nakaharap sa isa't isa. Ngumiti naman ang matamis si Irina sa kanya. Wala na, love. Sa ngalan ng kapangyarihang ipinataw sa akin ng hukumang to, kayo'y tinatalaga kong ganap na mag-asawa. Anunsyo naman ng mayor. Kaagad na hinila ni Ares si Irina upang halikan. Pagbalik nila sa bar ay isang salo-salong inihanda ng lola ni Ares para sa kanilang pag-iisang dibdib. Hindi muna sila nagbukas ng bar ng gabing yon. Kinabukasan ay formal na ipinakilala ni Irina sa mga magulang ang asawa. Nilakad na rin nila ang mga dokumento nila sa kasal na naganap. Naging maayos na nga ang lahat. Maging ang loan shark na nanggugulo kay Ares ay settled na. Tumira sila sa mansyon ng mga Saldivar na siyang ipinamana ng lola ni Ares nang mamatay ito. Bago ito namatay ay natupad ni Ares ang gusto ng matanda na magkaroon siya ng sariling pamilya. Sayang nga lang at hindi na nito naalagaan ang unang apo nito sa tuhod. Patuloy pinamamahalaan ni Ares ang kumpanya nila habang patuloy pa rin pinamumunuan ang pinakamamahal niyang bar. Suportado ni Ares si Irina sa pangarap nitong clothing business. Sa wakas, natuloy na rin ang pagtatrabaho nito, pero hindi na bilang mananahi, kundi bilang designer sa pinatayo nitong maliit na clothing company. Kasabay niyon ay tumutulong din silang mag-asawa na pag-aralan ang business ng ama ni Irina. Sa durasyon ng kanilang pagsasama, ay biniyayaan sila ng dalawang mababait at malalambing na mga anak at namuhay sila ng masaya, payapa at puno ng pagmamahal. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.